Para po sa mensahe ngayong umaga, tayo ay patuloy sa ating pag-aaral ng Aklat ng Mga Awit at tayo ay nalalapit na sa pagtapos ng aklat na ito. Tayo ay nasa kabanatang 147 at ito ay isang panawagan para sa pagsamba. Kaya yung basahin ko sa inyo ang buong kabanata, Psalm 147, ayon sa salin sa English ng English Standard Version. Pakinggan ninyo ang salita ng Diyos. Praise the Lord, for it is good to sing praises to our God, for it is pleasant, and the song of praise is fitting. The Lord builds up Jerusalem, He gathers the outcasts of Israel. He heals the brokenhearted and binds up their wounds. He determines the number of the stars. He gives to all of them their names. Great is our Lord and abundant in power. His understanding is beyond measure. The Lord lifts up the humble. He casts the wicked to the ground. Sing to the Lord with thanksgiving. Make melody to our God on the lyre. He covers the heavens with clouds. He prepares the rain for the earth. He makes grass grow on the hills. He gives to the beasts their food, and to the young ravens that cry. His delight is not in the strength of the horse, nor his pleasure in the legs of a man. But the Lord takes pleasure in those who fear him, in those who hope in his steadfast love. Praise the Lord, O Jerusalem. Praise your God, O Zion, for he strengthens the bars of your gates. He blesses your children within you. He makes peace in your borders. He fills you with the finest of the wheat. He sends out his command to the earth. His word runs swiftly. He gives snow like wool. He scatters frost like ashes. He hurls down his crystals of ice like crumbs. Who can stand before his cold? He sends out his word and melts them. He makes his wind blow and the waters flow. He declares his word to Jacob, his statutes and rules to Israel. He has not dealt thus with any other nation. They do not know his rules. Praise the Lord. Pagpalain nawa ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Itong ang awit na ating pag-aaralan ngayon ay isang awit na tumatawag sa lahat ng tao at syempre especially sa bayan ng Diyos na magbigay ng papuri sa kanilang Panginoon. Ito ang sinasabi sa unang talata, praise the Lord. At maging pagdating natin sa huli, yun pa rin ang huling panawagan, praise the Lord. Kaya actually ang awit na ito sa maraming mga lumang manuscript, makikita ito na may pamagat na hallelujah. Yung Hebrew sa ng panawagan na praise the Lord ay malapit doon yung tunog at doon nanggaling yung alam nating salitang hallelujah. Kaya ito ay kasama doon sa mga awit na isang panawagan na tayo ay sumamba. At itong panawagan na ito ay hinahatid nga sa atin kung ano talaga ang pinaka punto ng ating buong buhay bilang tao. Tayo ay nilikha para magbigay ng papuri sa Panginoon. At ang isang magandang pansinin natin, ang panawagan sa atin ay partikular na siya ay papurihan, to praise God. At dito sa unang talata ay sinasabi pa ng manunulat itong papuri sa Panginoon, kaya tayo tinatawag na papurihan siya. Ang binigay na dahilan ay, for it is good to sing praises to our God, for it is pleasant and a song of praise is fitting. Yung pagpuri sa Panginoon ay mabuti at ang pag-awit sa Kanya ay sabi kaaya-aya, it is pleasant, and a song of praise is fitting. Ang magbigay ng papuri, ng awit ng papuri sa Panginoon ay angkop. Ito ay narapat lamang dahil sa kung sino ang Diyos at kung ano ang kanyang mga ginagawa. Ang magbigay ng magalak na papuri ng mga pag-aawitan
ay tama lamang. Ito ang tamang tugon dahil sa kung sino ang Diyos at kung ano ang kanyang mga ginagawa. Kaya ito nga ang aking mensahe sa umagang ito na pinaparating sa atin ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng awit na ito, na ang Diyos ay karapat-dapat sa magalak na papuri. God is worthy of joyful praise. Ang Diyos ay karapat-dapat sa magalak na papuri. Ito ang tinatawag sa atin ng awit na ito, Praise the Lord, dahil daw it is good to sing praises to our God, it is pleasant, and a song of praise is fitting. Siguro sa ating sariling mga pagninilay-nilay tungkol sa Diyos, ang mga unang maiisip natin, at ito ay tama naman, hindi ito mali, pero pag tayo ang tatanungin, ano ang Diyos at sino siya? Ano ang pagkakakilala natin sa Kanya? At ang natural na pag-iisip ng tao ay na siya ay worthy of fear. Karapat dapat lamang na siya ay katakutan. At ito ay na isang bahagi ng ilaw na nananatili sa lahat ng tao, na kung maunawaan niya at tignan niya ang kalikasan, tignan niya ang buong sangnilikha, sabi sa Psalm 19:1 ay, "The heavens declare the glory of God." At dahil may nananatiling pag-unawa sa lahat ng tao, maging sa mga taong hindi pa napapangaralan ng salita ng Diyos, ay meron silang pagkilala na oo nga, ang Diyos ay makapangyarihan. Kung tumingin siya sa mga sa lahat ng nilikha, ay makikita niya makapangyarihan ng Diyos, maluwalhati siya, at siya'y karapat-dapat na katakutan. Dahil sa kanyang kabanalan, at nakikita ko ang meron tayong pag-unawa ng kabanalan ng Diyos, ay ang likas na tao ay merong pagkilala, God is worthy of fear. At kung meron ding nananatili sa tao na pag-unawa ng kanyang batas, pag-unawa ng kung anong hinihiling sa atin ng Diyos, ay meron ding natural sa atin na mapagtanto na God is worthy of obedience dahil siya ang Diyos, siya ang pinakamakapangyarihan, siya ang pinakamataas na autoridad, ay mapupunta tayo sa realization that God is worthy of obedience. At ito ngang dalawang ito, that God is worthy of fear because of His holiness, and God is worthy of obedience because of His authority and power, ito ay tama, ito ay totoo, at sinasabi rin sa atin ng Biblia na ito ay tamang tugon sa kung sino ang Diyos. Pero itong awit nga na ito na ngayong ating pag-aaralan ay may isang panawagan na ito'y hindi mauunawaan ng likas na tao. Hindi sila mapupunta sa ganitong pag-unawa na ang Diyos ay kapuri-puri at siya ay worthy of joyful praise. Dahil sa harap ng kabanalan ng Diyos, ang taong bulag sa kanyang biyaya, ang taong hindi nakikita ang kanyang pag-ibig, ang nagiging tugon niya ay takot. Pwedeng magkaroon siya ng mataas na paggalang sa Diyos, pero hindi niya nauunawaan na ang Diyos ay may biyaya sa pamamagitan ni Hesukristo, kaya't siya'y hindi nagkakaroon ng tugon na magalak na papuri. Kaya nga itong awit na ating pag-aaralan ngayon, ito'y naghahatid sa atin ng isang paalala na hindi mo makukuha mula sa kalikasan, hindi ito matututunan ng wala ang salita ng Diyos. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, inihahayag sa atin ang isang special revelation na ang Diyos ay merong pag-ibig, ang Diyos ay merong biyaya sa pamamagitan ni Hesukristo, kaya siya'y karapat-dapat sa magalak na papuri. Kaya nga ang panawagan sa atin ng awit na ito, maliban sa praise the Lord, ay particular ang mga panawagan, halimbawa sa verse 7, sing to the Lord with thanksgiving. At ito ay hindi magiging natural na tugon ng tao na sila'y mapapaawit sa Panginoon ng may pasasalamat. Hindi ito nauunawaan na ang Diyos
ay may biyaya sa kanila na karapat-dapat siyang awitan ng may pasasalamat. At yung sabi din sa verse 7, make melody to our God on the lyre. At ito ay nagpapakita noong kagalakan na nakapaloob doon sa papuri na inaasahan na ibigay sa Panginoon. Dahil nga ang Panginoon ay hindi lamang na siya ay banal, hindi lamang na siya ay makapangyarihan, ay dapat nating maunawaan siya ay may biyaya, may kabutihan, may pag-ibig na nakikita natin sa mukha ni Hesukristo. Kaya't siya ay karapat-dapat sa magalak na papuri. Itong awit na ito ay hindi lamang tumatawag sa atin na papurihan ng Diyos at bigyan siya ng magalak na papuri. Itong awit na ito ay nagsasanay sa mga mananampalataya kung paanong makita na ang Diyos nga ay karapat-dapat sa magalak na papuri. Itong awit na ito ay binigay sa bayan ng Diyos at umabot nga sa atin bilang mga iglesia sa Bagong Tipan, na itong tinuturo sa atin na maging ganito ang ating pagkilala sa katangian ng Diyos, na maging ganito ang ating pagtingin sa kung sino siya. Makikita natin itong awit ay nagbigay ng mga dahilan kung bakit dapat papurihan ang Panginoon. At ang kanyang lahat ng ibibigay na dahilan ay tungkol sa Diyos, kung sino siya at kung ano ang kanyang ginagawa. Kaya't partikular makikita natin, ang tinuturo ng awit ay kilalanin na ang Diyos ay dakila at hindi lamang dakila kundi mabuti. Siguro isa sa mga dahilan kaya't hindi naturally even among believers na ang tinutungo ng ating isipan ay na siya'y papurihan, na siya'y awitan, na tayo ay gagawa ng joyful melody para sa Panginoon, ay dahil nakukubli sa atin yung kabutihan ng Diyos. Siguro mas na-highlight sa ating isipan yung obvious sa kalikasan na ang Diyos ay dakila, ang Diyos ay makapangyarihan. Pero natatakpan ang ating pananampalataya na maunawaan ang hinahayag sa atin ng banal na kasulatan sa mukha ni Jesucristo, na ang Diyos sa kanyang kadakilaan ay siya rin ay may biyayang pagpapatawad sa mga makasalanan, mayroong layunin na mabuti na tayo ay pagpalain at buhusan ng kanyang pag-ibig ng pangwalang hanggan. At kung ito ang maunawaan natin, natural lang na ang ating tugon ay joyful praise, isang magalak na papuri. So paano tinuturo sa atin ng awit na ito na tayo ay magbigay ng papuri sa Panginoon? Una ay tinuturo nga ng awit na ito na kung nakikita natin ang kapangyarihan ng Panginoon, nauunawaan natin na siya ay makapangyarihan, ay dapat makita natin tulad ng ihinahayag sa banal na kasulatan at ng makikita natin sa kasaysayan ng pagkilos ng Panginoon, na ang kanyang kapangyarihan ay kanyang iginagawad sa kabutihan. Kung anumang kapangyarihan na nakikita natin sa Panginoon at ito'y maaaring magdulot sa atin yung pag-unawa sa kanyang kapangyarihan, ay maglagay sa ating puso ng pagkamangha o ng takot, dahil sa harap niya ay wala tayong mailalaban, wala tayong magagawa, at tayo ay napapayukod at tayo napipilitan na gawin kung ano ang kanyang kalooban dahil siya ay makapangyarihan. Hindi lamang ganun ang dapat na maging pagtingin natin sa Panginoon. Ang kanyang kapangyarihan makikita natin sa kanyang pagkilos sa kasaysayan ng kanyang pagliligtas sa bayan ng Israel, at maging sa kanyang pagkilos na magligtas ng mga makasalanan sa pamamagitan ni Hesukristo. Nakikita natin na ang Diyos ay ginagawad ang kanyang kapangyarihan sa kabutihan. God wields His power in kindness. At ito makikita natin sa una dito sa talatang 3,
hanggang 5. Dito sa talatang 4 ay binabanggit, He determines the number of the stars. He gives to all of them their names. Ito ay pagpapahayag ng kapangyarihan ng Diyos na kung yung mga bituin ay hindi nabibilang ng tao, hindi ito naaabot ng tao, at sa panahon natin ngayon, meron din tayong pag-unawa na ang mga bituin ay mas mainit, mas malaki at kaysa sa araw na siguro nung panahon ng lumang tipan ay hindi pa ito scientifically nauunawaan dahil sa perception ng tao ay mas malaki yung araw, mas maliwanag yung araw. Pero tayo ay nagkaroon ng pag-unawa na yung mga bituin ay mas malayo lamang sa atin, pero sa totoo sila ay mas malaki. At yung dami ng mga bituin ay madami pa tayong alam natin ngayon na meron pa tayong mga hindi alam na mga bituin. At ganito sila karami, ganito ito kataas. At kaya yung pagkilala na ang Diyos ay, sabi sa verse 4, He determines the number of the stars and gives to all of them their names. Ito ay isang patula na pagkilala na ang Diyos ay ganun siya kataas. Yung mga bituin ay kanyang binibilang at siya yung nagbibigay ng pangalan sa kanila. Siyempre ito ay isang poetic image na ang Diyos ay siya yung nagbibigay ng kahulugan doon sa mga maging sa ating pananaw ay mga tuldok lamang na nagpapakita sa gabi. Pero lahat ng yan ay binilang ng Panginoon at ito'y binigyan niya ng pangalan. At ito ay pagkilala ng dakilang kapangyarihan ng Diyos. At ang ginawa ng manunulat ay itinahi niya ito doon sa katangian ng Diyos na itong makapangyarihang Diyos na bumibilang sa mga bituin ay malapit sa mga nahahapis. Sabi sa talatang 3, He heals the brokenhearted and binds up their wounds. So itong pinagtabi nung manunulat na katangian ng Diyos, ang Diyos ay merong ganitong pag-iingat, pag-aalaga sa mga, ang Tagalog talaga ay literal, wasak ang puso. So, yung mga na nasa kalugmukan, lahat ito ay iniingatan ng Diyos at itong Diyos na lumalapit sa iyo, sa iyong kalungkutan ay merong dalang kapangyarihan. Ang Diyos na siyang nagbibilang ng bituin at nagpangalan sa kanila, siya yung nag-iingat sa iyo, sa iyong kalungkutan. At dito ay nagkakaroon ngayon ng pagtingin na hindi lamang kamangha-mangha ang Diyos sa kanyang kapangyarihan, kundi kamangha-mangha ang kanyang kabutihan. Dahil ang Diyos na nag-iingat sa bituin, siya ang nag-iingat sa akin habang ako ay nalulungkot at wasak ang aking puso. Kaya sa kabit ng dalawang katangiang ito ng Diyos, nagkakaroon ng pag-unawa ang mananampalataya na ang Diyos nga ay kapuri-puri at karapat-dapat na bigyan ng magalak na pasasalamat. Tulad nga ng sinasabi sa Psalm 19:1, the heavens declare the glory of God and the firmament declares His handiwork. At kung tumingin ka lamang sa mga bituin, ay meron ka ng pag-unawa ng kapangyarihan ng Diyos. Kahit na ang mga hindi pa napangaralan ng salita ng Diyos ay maaaring tumingin sa bituin at sila ay magkaroon ng konting pag-unawa ng kapangyarihan ng Diyos. Pero sa mga mananampalataya ay karagdagang inahayag ng salita ng Diyos na ang Diyos na lumikha ng mga bituin, nagbigay ng pangalan sa kanila, sa kanyang kapangyarihan, ay siyang nag-iingat sa atin, sa ating pagkalungkutan. Kaya't yung kapangyarihan ng Diyos ay nakikita nating kanyang iginagawad sa kabutihan at ito ay nagdudulot sa atin ng pasasalamat. Pinaka nakikita nga natin itong
paggamit ng Panginoon sa kanyang kapangyarihan sa pagliligtas ng mga makasalanan. Kung babalikan natin yung pangako ng Diyos kay Abraham sa Genesis 15. Ang kanyang sinabi ay, kung hindi mo mabilang ang mga bituin sa langit, ay ito ang magiging pagpapala kung maging binhi sa iyo. Ito nga yung mismong ginamit na imahe ng manunulat na yung hindi magawa ni Abraham ay sinasabing ang Diyos, siya yung nagbibilang ng mga bituin at ito yung mga pagpapala sa iyo ngayon. So si Abraham ay maaari nating makita ang buong itong verse 4 na pagbibilang ng Diyos sa bituin ay maaari talaga nating makabit doon sa pagliligtas ng Diyos, na ang Diyos na siyang nagdadagdag ng lahat ng mga anak ni Abraham sa pananampalataya hanggang sa ngayon, na siya ay nagbibigay ng pangalan sa lahat ng mga tatawag sa kanya, nagbibigay ng buhay sa lahat ng mga magiging anak ni Abraham. Ito ay pagkilos ng Diyos sa kanyang kapangyarihan. Mula pa sa kasaysayan, siya ay makapangyarihang kumikilos na pangyarihin ang lahat ng bagay upang madala ang lahat ng makasalanan, lahat ng kanyang hinirang na sila ay sumampalataya. At dito nga nakikita natin ang makapangyarihang Diyos ay kumikilos para sa kabutihan ng kanyang mga hinirang. Makikita rin natin ito halimbawa sa 2 Corinthians chapter 4 na sinabi doon that God who shown the light out of darkness has shown in our hearts to give us the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. So ang Diyos na kumilos sa kapangyarihan na maglagay ng ilaw sa madilim na mundo nung simula ng kanyang paglilikha, siya ang kumilos sa atin. At ganoon ang kapangyarihang ikinilos sa atin para tayo ay maligtas mula sa ating kadiliman, sa ating kabulagan, at ipakita sa atin ang liwanag ng biyaya ng Diyos sa mukha ni Hesukristo. At ito ang mayamang pagpapala na natanggap natin mula sa makapangyarihang Diyos, kaya siya'y karapat-dapat mula sa atin na makatanggap ng papuri. At ito ang unang binigay na dahilan ng manunulat, kaya tayo ay dapat na nagpupuri sa Kanya, na ang Kanyang kapangyarihan na siguro ay nagdudulot sa atin ng takot ay maunawaan natin ito ay iginagawad ng Diyos sa kabutihan. Pero patuloy ang manunulat na mag-aawit ng awit ng Psalm 147 na nagbibigay pa ng karagdagang kadahilanan kung bakit nga dakilang papuri at dakilang kaligayahan ang tamang ibigay sa Panginoon. Maliban na ang Diyos ay nagbibigay ay ginagawad ang kanyang kapangyarihan sa kabutihan, ay kanyang idinadagdag sa mga susunod na talata, ang kanyang kabutihan ay kanyang iginagawad ayon sa biyaya. Yung kindness, He bestows according to grace. Kung makita natin na ang Diyos ay mabuti, siguro kung halimbawa tulad na sinasabi sa verse 8 to 9, ay makita natin kung paano ang Diyos ay nangangalaga sa kanyang sangnilikha. He covers the heavens with clouds. He prepares rain for the earth. He makes grass grow on the hills. He gives to the beasts their food and to the young ravens that cry. At ito yung kung mapunta tayo sa pag-unawa na ang Diyos ang nangangalaga sa lahat ng ito, ay maaari tayong magkaroon ng pag-unawa, meron ngang kabutihan ng Diyos. Pero baka hindi maunawaan na maging kabilang ka doon, lalo na ikaw ay makasalanan. At baka makita mo man ang kabutihan ng Diyos, hindi mo makita na maaari kang mapabilang doon sa bubuhusan ng Diyos ng kanyang kabutihan. Pero dinadagdag nga ng manunulat sa verse 10, His delight is not in the strength of the horse, nor His pleasure in the legs of a man. But the Lord takes pleasure in those who fear Him, in those who hope
in His steadfast love. At kaya yung kabutihan ng Diyos na pagpapakita ng kabutihan ng Diyos sa kanyang sannilikha ay hindi base sa kanilang galing, sa kanilang sariling lakas, kundi ang Diyos ay tinitignan sila sino ang mga umaasa sa kanyang pag-ibig, sino ang hindi tinataas ang kanyang sarili, sino ang mga humble, nagpapakababa sa harap ng Diyos at ang kanilang pag-asa ay sa kanyang pag-ibig. Ito ang kinagagalak ng Panginoon at sa kanya, sa kanila ibinubuhos ng Diyos ang kanyang kabutihan. Ito'y hindi base sa kanilang lakas, hindi base sa kanilang galing, kundi ang Diyos ay tumitingin sa kung sino ang may takot sa Kanya at sino ang umaasa sa Kanyang pag-ibig. Kaya nga, at sa pag-unawa na ang kabutihan ng Diyos ay ibinibigay niya ayon sa Kanyang biyaya at hindi nakabase sa kung sino ang karapat-dapat, ay mas lalo pang mag-uumapaw sa ating puso ang pasasalamat. Sa ating theology of the covenant of works, of God's covenant, ay meron dong explanation of the noong tipan ng Diyos na maging yung covenant of works with Adam ay isang condescension, isang pagyuko ng Diyos mula sa itaas na dahil ang Diyos, ang tao sa kanyang pagkakalikha ay dahil siya, from the fact that he was created by God, ay he already owes obedience to Him. Dahil lamang nilalang siya at ang Diyos ang gumawa sa kanya, and because of the distance between the Creator and the creature, it is a natural law na yung creature ay dapat sumunod doon sa Creator. Kahit na walang usapan, kahit na walang tipan. Dahil lang nilalang ka ng Creator God, ikaw ay ngayong natural na merong obligation sa Kanya na siya'y sambahin, na siya ay sundin. Pero ito nga yung pag-unawa natin na God condescended to make a covenant with the creature. Siya ay nagbigay pa ng pangako na kung siya ay sumunod, ay meron siyang matatanggap na gantimpala. So ito ay natural lamang sa tao dahil siya'y nilalang ng Diyos na kailangan siyang sumunod. Pero kahit na matupad niya ang batas kung walang tipan, ay hindi naman utang ng Diyos sa kanya na siya ngayon ay bigyan ng gantimpala. Pero yun na nga ang ginawa ng Diyos na siya ay nag-condescend to man para siya ay bigyan ng gantimpala sa kanyang pagsunod. So kung yun yung naging tipan with Adam, yun yung ating theology at pag-unawa na ang Diyos ay nagbigay ng pangako kay Adan na kung siya ay kung matutupad niya ang hiling ng batas ayon sa tipan ng gawa, siya ay magkakaroon ng gantimpala ng buhay na walang hanggan. Pero ito ay ayon sa gawa. Ang basihan ng tipan na ito ay ayon sa gawa. At yun man ay pagyuko ng Diyos, yun man ay isang condescension from God. Dahil ito ay ayon sa gawa, tayo ngayon na mga nahulog sa kasalanan, tayo ngayon na mga makasalanan at mahihina, wala tayong pag-asa na maligtas sa pamamagitan ng tipan na iyon. Kaya isang mabuting balita sa atin na ang Diyos sa kanyang paggawad ng kabutihan at pagbuhos ng pagpapala na sinasabi sa verse 10, His delight is not in the strength of the horse, nor His pleasure in the legs of a man, but the Lord takes pleasure in those who fear Him, in those who hope in His steadfast love. Na ngayon, ang lalo pang biyaya ng Diyos, hindi lamang ang kanyang condescension
to give a reward for obedience, kundi His grace to forgive the sins of the disobedient. Na sila'y bigyan ng kapatawaran at dahil sila ay bibihisan ng katwiran ni Kristo, ay sila ay magkakaroon ng katayuan sa harap ng Panginoon at maaari silang humarap sa kabanalan at magkaroon ng pakikipisan sa Ama at sa Anak. Ganito ang mayamang biyaya na natatanggap natin sa pamamagitan ni Hesukristo, na hindi lamang reward for the obedient or reward for the strong, kundi grace for the disobedient, forgiveness for the transgressor. At sa pamamagitan ng ganitong pagpapala, the blessed forgiveness, tayo ay nagkakaroon ng maaaring tumayo sa harap ng Panginoon sa kanyang kabanalan. Kaya sa pag-unawa natin na ang Diyos sa kanyang kabutihan ay He deals with us in grace, ay mas lalo pa na tayo ay nagkakaroon ng dahilan na magbigay ng papuri sa kanyang pangalan. Kaya't ito ay isang magandang pagsasanay sa atin na ating laging maunawaan isang bagay na hindi tinuturo ng kalikasan, kundi makukuha lamang mula sa pahayag ng banal na kasulatan, na ang Diyos ay may biyaya sa pamamagitan ni Hesukristo. Ang kanyang tinitingnan ay ang mga umaasa sa Kanya, sa kanyang pag-ibig, at yun yung kanyang pinagpapala. Dito pa lamang na ang Diyos ay makapangyarihan na iginagawad ang kanyang kapangyarihan sa kabutihan, at ang kanyang kabutihan ay kanyang iginagawad ayon sa biyaya. Ito pa lamang ay maaari nang magdulot sa atin ng maraming papuri. Pero ito pa nga ang manunulat ng awit ay nagbibigay pa ng isang huling dahilan na talagang mag-umapaw ang papuri sa ating mga puso, na maliban sa ang kapangyarihan ay kanyang iginagawad sa kabutihan, at ang kabutihang ito ay kanyang iginagawad ayon sa biyaya, ay dito sa huling bahagi mula talatang 12 ay tinuturo niya ang biyaya ay iginagawad niya sa kapangyarihan. Yung biyaya ay kanyang ibinibigay sa otoridad at kapangyarihan. Sabi sa verse 12 to 14, "Praise the Lord, O Jerusalem, praise your God, O Zion, for He strengthens the bars of your gates. He blesses your children within you. He makes peace in your borders. He fills you with the finest of the wheat." At maaari nating tingnan yan na nagpapakita ang Diyos ay may magandang plano para sa atin. Nakikita natin ang kanyang mabuting layunin para sa bayan ng Diyos. At dito maunawaan natin na meron nga siyang biyaya na nakalaan. Pero kung ang Diyos ay meron lamang good intentions para sa atin, pero walang kapangyarihan na ito'y maibigay sa atin, at siya'y mapipigilan ng ano-anong mga dahilan at hindi niya maigawa kung ano man ang kanyang mga layunin, hindi ito mabuting balita para sa atin. Siguro maaari tayong magpasalamat na maganda ang kanyang kalooban para sa atin, pero wala itong naidudulot para sa atin kung wala siyang kapangyarihan. Kaya nga, muli ikinakabit ng manunulat yung kanyang biyaya at yung pag-iingat ng Panginoon ay kinakabit niya muli sa kanyang kapangyarihan. Sabi sa talatang 15, He sends out His command to the earth, His word runs swiftly. At ito ay gumamit siya ng imahe mula talatang 16, He gives snow like wool, He scatters frost like ashes, He hurls down His crystals of ice like crumbs. Who can stand before His cold? He sends out His word and melts them. He makes His wind blow
and the waters flow. At ito ay yung ginamit niyang imahe ay yung kung paanong kapag taglamig at siya'y nagbuhos ng snow ay ito'y nangyayari at yung lamig na iyon sinabi, who can stand before His cold? Pero sa salita lamang ng Panginoon ay He sends out His word at ito ay natutunaw. So ang gustong i-depict nung manunulat ay kung paanong ang salita ng Diyos at ang kanyang sa kanyang kapangyarihan, kung meron siyang layunin, meron siyang gustong gawin, ito'y napangyayari. Kaya nga, yun din kanyang mga layunin na mabuti para sa bayan ng Israel at layunin na mabuti para sa iglesia at ano ang kanyang mga kind intentions para sa atin, ito'y kanyang mapangyayari sa kanyang kapangyarihan. Kaya tulad na yung mga mabuti niyang layunin na sinabi sa 13 to 14 ay kinabit sa verse 15, He sends out His command to the earth, His word runs swiftly, ay ito'y ikinabit doon sa imahe na ang Diyos kapag inutos na matunaw na ang yelo, ito ay matutunaw din, na ipapadala niya yung hangin at ito'y mangyayari nga ayon sa kanyang kapasyahan. At ito nga ang pagkilos ng Diyos na maging ang mga makasalanan na bulag sa kanilang kasalanan, na sila'y na baon sa kadiliman, kung ang Diyos ay kumilos ay the wind blows wherever He pleases, ayon sa John chapter 3. At sa pagkilos ng makapangyarihang Diyos na baguhin ang kanilang puso, ay ito'y mabisang pagkilos ng Panginoon na pangyarihin ang kanyang mabuting layunin para sa lahat ng kanyang hinirang. Kaya't ito ay lalo pang nagdadagdag ng uh, ng kagalakan na meron tayo sa biyaya ng Diyos, na ang kanyang biyaya ay naibibigay niya sa kanyang kapangyarihan at hindi lamang ito naiipit bilang mga good intentions para sa atin, kundi napangyayari niya ang pinakadakila niyang layunin para sa atin. At kung tayo man ay uh, mga pusakal, tayo man ay talagang lubos na makasalanan at tayo ay may matigas na puso, kung sa layunin ng Diyos ay ikaw ay iligtas at baguhin ang iyong puso at sa buong buhay na walang hanggan ay ikaw ay buhusan ng kanyang pag-ibig. Lahat ng ito ay mabisang mapangyayari ng Diyos dahil yun ang kanyang kapangyarihan, na ang kanyang biyaya ay baguhin ang ating puso. Kaya tayo ay may mayamang dahilan na magpuri sa Panginoon. Kaya nga ito ang panawagan sa atin ng Psalm 147, to praise Him, to praise the Lord, to sing to the Lord with thanksgiving, and make melody to our God on the lyre. Dahil napakayaman ng biyaya sa atin. At ito ang ginawa ng uh, manunulat ng awit ay na ikabit para sa atin yung greatness of God and His goodness, yung kanyang kadakilaan at yung kanyang kabutihan. At kapag ito ay nauunawaan natin, ay magkakaroon nga ito sa atin, magdudulot sa atin ng papuri sa Panginoon. Sa atin sigurong kasalanan o kahinaan ay maaari ngang mapunta tayo sa pagdududa na yung kabutihan ng Diyos ay aabot sa atin. At ang mangyayari nun sa harap ng kadakilaan ng Diyos na nauunawaan natin na siya'y makapangyarihan, lalo lang tayong matatakot, lalo lang tayong manliliit at hindi tayo magkakaroon nung hinihingi sa atin na magalak na papuri. Pero ito nga yung dapat na mabalik sa atin. Una, na kung nauunawaan natin na sa harap ng kabanalan ng Diyos ang tamang tugon ay takot, at sa harap ng kanyang batas ay tamang tugon ay sumunod, ay dapat nating unang maunawaan
na ang banal na Diyos sa kanyang batas ang hinihiling sa atin ay na siya'y ibigin. Hindi lamang na siya'y paglingkuran. Hindi tayo nililigtas ng Diyos para lamang mag-recruit ng mga tutulong sa Kanya dahil ayaw niyang gumalaw sa Kanyang sarili. Hindi siya kumukuha lamang ng Kanyang mga utusan para sila ang kumilos para sa Kanya. Ito nga ay kinagagalit ng Diyos sa Psalm 50 na sinabi niya, kapag ako'y nagugutom, hindi ko na lang sasabihin sa inyo. Baka isipin nyo, kayo ang nagbibigay sa akin. Kaya ang gagawin ko ay malalagay kayo sa panganib, tatawag kayo sa akin at ililigtas ko kayo. At pag niligtas ko kayo, doon nyo ko luluwalhatiin. At ito yung mensahe na dapat ngang mabalik sa atin, na ang panawagan sa atin ng Diyos ay pag-ibig, na minsan ito ay sinasabi na siguro produkto ng isang filosofiya na namayani noong mga 17th century. Ay kumalat yung pananaw na kahanga-hanga ang pagiging dutiful, yung pagkakaroon ng na gawin lamang ang iyong tungkulin kahit ano pa ang iyong nararamdaman. At mas kahanga-hanga yung mga gumagawa out of duty kaysa yung mga gumagawa out of joy. At ito'y nagkaroon ng pagyabong sa filosofiya na parang kine-question ang kahit anong kagalakan o kaligayahan, na para bang sinasabi, kung meron kang ginagawa para sa iyong kagalakan, ito ay makasarili at hindi ito kapuri-puri. Ginagawa mo lang yan dahil ikaw ay masaya sa iyong sarili. Pero hindi dapat natin kunin ang pilosopiyang iyon at isipin na yun ang hinihiling sa atin ng batas ng Diyos. Hindi tayo nililigtas ng Diyos para kanyang maging mga utusan, kundi ang hiling nga sa atin na tayo ay magalak sa Kanya. Ang pagliligtas niya sa atin ay para tayo ay biyayaan, para tayo ay pakitaan ng Kanyang pag-ibig at tayo ay magalak sa Kanyang kaluwalhatian. Kaya't meron nga sa Deuteronomy chapter 28, doon ay may listahan ng lahat ng pagpapala ng Diyos sa pagsunod na 14 verses, at merong mga mas mahabang listahan ng lahat ng mga parusa sa disobedience. At sa Deuteronomy 28:47 ay nakalahad kung bakit niya ibubuhos ang mga pinakamalupit niyang parusa sa kasalanan. At siya sabi, because you did not serve the Lord with gladness. Ay yun ang pinakapunong dahilan kung kaya't ibubuhos sa iyo ang ang pinakamalupit na mga parusa ng Panginoon, dahil you did not serve the Lord with gladness. Ang Diyos nga ay kapuri-puri, karapat-dapat siya sa magalak na pagsamba. At isang insulto sa Kanya na bigyan siya ng pagsunod na hindi nagagalak, na bigyan lamang siya ng outward service na wala naman sa ating puso, at pinapakita lang natin na tayo sumusunod. Ito isang insulto sa Kanya. Kaya ito ay hindi papuri, at magandang pinapaalala sa atin ng awit na ito na ang papuring hinihingi sa atin ay magalak na pagsamba. Ito ay itong mensaheng ito ay nagdidiin sa atin, sa ating kakulangan, na minsan tayo ay tingin natin sapat na magawa natin sa panlabas yung mga aksyon na hinihingi sa atin ng Panginoon. Pero ang hinihingi nga sa atin is to love the Lord our God with all our heart. At kung ito ang hiling sa atin, ganun ang matinding kulang na ibinibigay natin sa Kanya. At kaya sabay na idinidiin tayo nito sa ating kakulangan, ay itinuturo din ito kung anong kagalakan ang meron sa pagsunod sa Kanya. Dahil ang hinihiling ng Diyos at tinuturo niya sa atin na tamang daan para sa Kanyang mga nilikha ay ang daan ng puspos ng kagalakan, na tayo ay makita ang Kanyang kabutihan, makita ang Kanyang kaluwalhatian, at ang tumugon sa ating buong buhay na nagpapasalamat, nagagalak
sa kanyang kabutihan. Kaya we love the Lord our God with all our heart dahil na ito'y maunawaan natin that He first loved us through Jesus Christ. At kaya nga, ang panawagan sa atin to praise the Lord, to sing with thanksgiving, and to make melody to our God. Dahil tayo ay mga mayamang pinagpapala sa pamamagitan ni Hesus Kristo. At kung laging mailagay sa ating harapan kung anong yamang biyaya ang meron tayo, ay sana mapaalala sa atin na ang tugon natin sa Diyos ay hindi lamang serbisyo, hindi lamang na pagkilos ng na ipakitang tayo ay disiplinado sa ating pagsunod, kundi makitang tayo ay may kagalakan sa Kanya na may pasasalamat dahil napakabuti ng Diyos na umibig sa atin sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Kaya nga kung meron ding mga hindi pa sumasampalataya sa Diyos sa pamamagitan ni Hesus Kristo na nakakapakinig ngayon, itong nawa ang maunawaan nyo na mensahe namin sa inyo. Kung dati na namin kayong hinihikayat na sumampalataya, na makibahagi sa pananampalatayang ito, no, maunawaan nyo na ang aming paghikayat sa inyo ay hindi na gusto namin ng makapag-recruit lamang, madagdagan lamang ang aming bilang at ma-affirm lamang na tama kami, nag-agree din sa amin itong isang bagong tao. Hindi ito ganoon ang motivation namin. Ang sinabi nga ni John sa unang 1 sa kanyang sulat, that which we have heard we proclaim also to you, so that you may have fellowship with us. And indeed our fellowship is with the Father and His Son Jesus Christ. Binabahagi namin sa inyo yung kagalakan na meron kami, yung kagalakan na natikman namin sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Kaya ang aming paghikayat sa inyo ay wala kaming hinihingi sa inyo. Nais namin kayo'y makibahagi doon sa kagalakan na natanggap lamang din namin, na ibinigay lamang din sa amin sa kanyang biyaya. Ito'y na-enjoy namin freely, wala ding hiningi sa amin. At ito'y niyakap namin dahil ito'y nakakagalak at ito ang tunay na direksyon ng lahat ng nilikha. At kayo din ngayon ay hinihikayat namin na makibahagi dito sa magalak na pakikipisan sa Ama at sa kanyang anak. Kaya nga, kung tayo ay matuon ang ating isipan, ang ating pananampalataya sa yaman ng biyaya kay Hesus Kristo, nawa nga makita sa atin itong tugon na panawagan ng Psalm 147, to sing to the Lord with thanksgiving and to make melody to our God on the lyre. Praise the Lord. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, kami nagpapasalamat sa inyong salita. Ikaw ang Diyos na dakila, ikaw ang Diyos na makapangyarihan. At sa iyong harapan kami na mga mahihina, maliliit at makasalanan ay nanliliit sa takot at nakikita namin na wala kaming maihaharap sa iyo. Ngunit salamat nga Panginoon sa iyong pagpapahayag na itong kapangyarihan mo ay hindi lamang takot ang maidudulot sa amin, kundi dahil sa iyong kabutihan, dahil sa iyong biyaya, itong kapangyarihan mo ay kagalakan namin kung kami ay tumanggap sa iyong katwiran, sa iyong pangakong katwiran sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Ay iyong kapangyarihan, iyong kabanalan, ito'y kagalakan namin sapagkat nakikita namin na ito'y pagpapala sa amin, kaligayahan para sa amin na mga sumampalataya sa inyo. Kaya nga dalangin namin, Panginoon, na patuloy niyo pang buksan ang aming isipan, na laging mamayani sa aming isipan ang inyong biyaya. Nang sa gayon kami ay lalakad sa aming buong buhay na nagpupuri sa iyong kadakilaan at sa iyong kabutihan. Samahan niyo kami sa lahat pa ng gagawin namin sa buong araw na ito, at nawa nga kasangkapanin mo ang ministeryo ng iyong salita
at lahat ng aming gawain upang lalong mabuksan ang aming puso sa liwanag ng iyong biyaya nang sa gayon kami lumakad ng may pagpupurit pa sa salamat sa iyong pangalan. Po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.